with Eula! Say hi! Hi guys! Welcome back to our YouTube channel and today is Wednesday. Nag-vlog ako kasi it's a friendship day with Eula. I'm so surprised because Eula called me na coming from Hawaii, nagbakasyon siya kasi nag-celebrate siya ng birthday niya ng 50 years old and right now nagdala siya sa akin ng munting pasalubong and ako din naman ay may konting pasalubong sa kanya from Alaska. So we decided na pagkalabas ng work, magkita talaga kami and mag-celebrate kami ng konting merienda kasi very simple lang talaga si Eula. Naglakad kami from their place, then pumunta kami to sa Canes para mag-dinner na din. Actually, very simple lang yung ginawa namin kasi nga tomorrow work na naman. So sabi namin mag-date kami. And ngayon, naisipan namin mag-vlog. At sabi nga, naigas mo naman ako sa vlog ko. So this Wednesday, we're planning to have a mini vlog para sa aming friendship day. Actually, wala si Vanessa. Hindi na namin natawagan kasi mabilisan tong lakad namin. So, I will share with you guys one of my good friend dito sa Amerika, dito sa California. Isang napakamabuti kong kaibigan at kasama sa trabaho na kundi si Eula. I'm really touched kasi sobrang bait niya. Talaga namang kahit na sobrang busy namin sa work, talagang every now and then talaga we talk to the phone or talaga nagkikita at nagbabanding kami. Eula kasi is a very simple girl. Hindi siya mahilig sa mga shopping o outdoor na iba. So, mahilig lang siya sa kain, kwentuhan, at mga this one, coffee. Yan ang mga gusto niya. Kaya, natutuwa naman ako. And I'm so happy kasi nag-share din siya about their families, mga problema niya na hingi siya ng advice. And madalang na naman kami magkita at mag-date. Pero pag nagkita kami yan, sobrang tawan at bonding kami. So, I'm so happy. At ngayon din, nag-aaral siya sa school na mag-English. Kasi nga, she's a Russia, nahirapan siya. But I'm so proud of her. For 1 year yung nag-aaral sa school, ay may development na yung ginagawa niya. So, nakakapag-conversations na kami ng madami. At nakakapagtawanan na kami. So, samahan nyo kaming kumain at mag-spend ng birthday nga for a couples of hours siguro kasi mamaya uwi na rin kami. So, see you guys later! But I don't know about it. I think it's not possible for us. Yeah, this one is nice. This Yeah, now we can drive. Birthday, Eula. Let's cheers. Come on. You eat na. Happy birthday, Eula. Thanks for the treat. Yeah. Guys, ayan, kakain na kami ni Eula. Very simple lang yung dinner namin. Say hi, Eula, in my vlog. Yeah, happy birthday again. And thank you for dinner treat. Thank you. I missed you. We eat chicken, right? Chicken and french fries, and for me it's burger. So we're gonna be eat and see you guys later, right, Eula? I don't want to be nice to everyone. How many days you in Hawaii? 10 days? 7. 7 days. So what are you doing in Hawaii? You swim? A lot swim, sunbath. That is the time you have a birthday or Yes, exactly your we birthday? were in a restaurant 2 days Okay. because first day it's not good restaurant. The second day we went to good You better. eat seafood or something? We ate fish, shrimp, everything. We rent a car. Okay.
and drive everywhere in the island. Everywhere we watch viewpoint, beautiful. Yeah, that's why I see your video. Yes, yes, yes. It's amazing. You're so happy for 50 years old. Yeah. What is another wish you have a wish for yourself? I House. wanna get before I wanna get green card because green if card, I get yeah. green card I can travel everywhere. Yeah. I can left America and I can back to America. You go into Thailand, you can go for Yes. Asia, Hong Kong. Yes. You pray, you pray. You get authority for that one? You ask No. advice on attorney? I don't need attorney because we can do it anything. Yeah. It's the same. It's a problem, and people who has attorney, they can do it anything. That is Yula, right Yula? How old are you again? You're 50 years old, right? Oh, don't remember me. I wanna forgive this man. Gusto kaming kumain ni Yula. Yula, thank you so much for your dinner, birthday treat, and You're we're going to Target. Okay, samahan nyo kami, and habang nagchishikahan pa kami ni Yula, we spent our time, our friendship day today with birthday Yula. Just more story about herself. And the big wish of Yula is to get her, what you want again, your green card soon. Please, everybody, pray for Yula for the green card soon, okay? Here in Target. Anything that I posted, they already buy it for me, so it's okay. No. We here inside in Target. I don't want a kids. I don't want a maybe later grandchild. But Ayaw na grandchild na. Ito lang. I want to be free, you know. Yula, they have $6 there, oh. Guys, nandito ako sa mga bilihan ng makeup habang si Yula ay namamasal siya. And wala lang, check lang ako ng mga lipstick or whatsoever na pwede kong mabili. Dami rin nilang pagpapaganda dito sa Ulta. Ayan, Ulta siya. Ayan, so I'll check it, then baka umuwi na kami kasi medyo gabi na rin. But tingin muna ako ng mga mampapaganda dito. Gusto ko ng lipstick. Gusto ko talaga ng MAC. Yun ang wish ko sa birthday ko. Pero may MAC din kasi dito eh. So, check natin siya. Tayo pagpapaganda. So, balik ako kay later kasi baka naiinip na si Yula at magkwentuhan pa tayo later. Your place in Russian and... Ay, satawid na naman kami ni Yula. Diyos ko. Listen me. They go to room, watch TV, eat something like cereal, and that's it. Yeah. I slept. Ah, okay. So if they want to go to school, but the first is in Russian, right? Before you Yes. go to America. So how the age of your son? How old your son to come here in America? They already old. It was 14. So you think you are a perfect mom or you are a best mom? Of course, I'm perfect, mom. Yes, it's a perfect mom. Yeah. Every mom But- is perfect. But if they want to sleep, they have to Yes, sleep, right? they have to sleep. Yeah.
I understand. They know this one. They know this one, and they always give me time for sleep. Always. Yeah, really. Mm-hmm. So they cannot wake up as early as 6 o'clock to 7 o'clock to prepare No. the breakfast or something? No. 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 So you have a good life in Russia or here in America? I had good life, but here I have better. Better. I have better possibility For any for- opportunity, Yeah, right? any opportunity. That's why you go to school, right now. You try to speak more English Yeah. so you can learn more and you can work to another Yes. company soon, Yes, right? Right. Yeah. So we're so happy. So your children don't allow. It's still young, right? It's 5 years old or 3 years old before in Russian. Oh, yeah. They did not work in Russian, right? For 3 years. Mm-hmm. So your husband is already working Yeah. that time because you Yeah. support the government. Yep. Yep. They support. Yeah. Yeah. They support me. Yeah. Yeah. So you're still young before, right? You have a first baby. How old are you? The first baby. 22. That's why. I was 22 when I had first baby. Yes. How old are you married? It's 22? Married, I was married 28 years. It will be 20 years old. So 22 you get pregnant. Yes. But you're not yet getting married. I was pregnant and I married after 2 months. I was pregnant. Okay. It's your first boyfriend or? Yeah. Yeah. So the first and Yeah, last. yeah, Wow. Today, so this coming October, you celebrate how many years? 20 years. 28. 28 years. 28 years old. 28 years 28. of your marriage. Yes. Wow. Yes, yes. So Yula, what is your advice as and Dingo to get to 28 years of marriage? More patient. More patient? More eh? patient to each other. Yes. Yes. Don't be nervous. Don't be stressed. Because it's not important. It's calm down and you. To each other, yes. you- And also have you a good to care communication. each other. Yeah, you have to communication. Communications. Yes. And of course, the love is in the center of the relationship. uh-huh. Yes. Because the husband is Yula is working so far, right? It's another state. Yeah. So their husband coming every 3 weeks, right? Yep. Every 3 weeks. So, but they have time to each other even though their husband is very busy and their children have their own life right now, right? The youngest is in college, right? Yes. What is course of your son? Santa Barbara. Santa Barbara. So Uh-huh. what is their course? History. History. And the other son is working right now with the company of her dad, right? Yes. Yes. So definitely they come home also every 3 weeks, right? Yeah. So you live alone, right? But you're happy. Yeah. Yeah. Because nobody knowing me. so balikan namin kayo dahil nandito na kami sa 99. Daan kami ni Yula. Guys, nandito na naman kami ni Yula sa 99. May check lang akong bibilhin. Then after that, uuwi na talaga kami ni Yula. Pero ang saya talaga ng checkahan namin. So balikan ko kayo guys. Guys, naglalakad pa rin kami ni Yula. Because Yula don't want to drive more and more. Because Yula afraid in the freeway. Yes. And we also afraid for parking. I'm not Yeah. afraid parking, but when I drive and I get lost. Yeah. Much better we park the car and we walk and we go somewhere. Right, Yeah. Yula? Yes. And after that, we walk so long. Yeah. But it's such a good Exercise, for health. yes. Yes, it's healthy. Yes, because Yula is different for me. She love to walk, she love to eat, but she don't want shopping, right, Yeah. Yula? Yeah, I don't like shopping. She want to go somewhere, and she's like a friend who always sit, having coffee, talking with her family.
Yeah. our plans, Uh-huh. and her travel. Yep. You have planned travel this coming holiday season? Because last year they go to New York, right? Yep. So this year, when you gonna I go? don't have plan, no, yet. I don't think so. I think we will home. Yeah. We stay at home. We stay. Yeah, because they come from Hawaii, right? For Yes. 7 days. Yes. Because they spend their It's- 50 years old in Hawaii. Yes, And it's it's- expensive and we can't travel a lot. Yeah. So your car is there. Yeah. Where is your car? Yeah. Yeah. So thanks God, we walk safe. We found our car. And we found the car, Yes. okay? Because here in America, it's very hard to get the parking. Yes. So Yula, let's go to your car. That is the new one or the one you drive before? This is the Yeah. other car. This is the car of Yula. Ayan. Okay. Guys, nandito na kami sa Yula. We work so hard to walk everywhere because Yula don't want to drive. It's because it's hard to have a parking. Right, Yula? Uh-huh. Yula, thank you so much for your day. Thank Thank you. It's our you. friendship day namin ni Yula because tomorrow we going back to work again and again. Oh Yeah. So, thank you so much. Thank Yula you. is my good friend here in California. Right. And we always have a date if we have a time. And Because- we're always happy to see each other. Yes, very good. We're happy to see each other because we're talking a lot of things. Also our future because hopefully soon she get her green card, right? Right. And they get a new house soon. Yeah, that is our wish. I hope. Hope. Thank you so much, Yula. Thank you, I enjoy Denise. for the day. Thank you for your treat for dinner. Even though we're very simple, because Yula is very simple person. They want only to walk, to eat, to talk, to smile, to laugh, and everything. Yes. She don't want to shopping. Ping. She don't want to buy anything. So, you take care, Yula. See you in the next vlog. See you in our See next you. chika. See you, and safe drive, Yula. Okay? Thank you. You're gonna thank bring you. me in the house? No, you're gonna go there here. You can hear. Okay. See Oh, you. you scary. Yeah, dito. Let's You will go. drive me, Di. The-drive ako ni Yula. You drive? How we can drive? We can go. Yes. Because Yula will gonna go home. Go. Okay. Say bye, everybody. See you next time, Yula. Bye-bye. Let's go. Bye. Ay, sinatid na ako ni Yula. Saya naman ng pagbabanding namin ni Yula. Dito na ako sa aming bahay. Akit lang ako. And chikahan ko pa kayo dahil sobrang nasayahan din talaga ako sa araw na to kahit medyo sobrang busy sa trabaho. Talagang pagkatapos namin ng 4:30 or 5, talagang nag-spend kami ng panahon na magkita at magchikahan. And nakakatuwa yung mga ganong ibang lahing friends na napagkakatiwalaan mo. And dahil nga ibang buhay dito sa Amerika ay very appreciate talaga yung mga ganong tao. So, I'll open the house and I'll come back to you guys. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Nandito na ako sa aming bahay. At hindi namin namalayan na it's almost 8:30 to 9 o'clock na. Pero okay lang yun kasi madalang talaga kami nakikita ni Yula. Siguro this year, mga 4 times lang kami nakapag-date. Simula dumating ako galing Pilipinas na nagbakasyon ako, nagkita kami yan. Kasi may mga ilang pasalubong ako sa kanya. Second namin pagkikita, kasama namin si Vanessa. Hindi namin natawagan si Vanessa. Sana wag siyang magtampo. Pero iti-text ko siya mamaya. Kasi nga, si Yula kasi is malapit yung bahay niya sa amin. Yung bahay nila is nearest to Disneyland. So yung Disneyland kasi mga 2 minutes to 3 minutes away lang dito sa bahay namin. So sabi nga, naisip niya, dahil galing nga siya sa Hawaii, may konti siyang pasalubong. So gusto niya nang ibigay sa akin kasi chocolate nga daw yun.
Tapos sabi ko sa kanya, meron din akong pasalubong galing Alaska sa'yo at konting pa-birthday kasi alam ko na surprise ng husband niya yung pagpunta niya sa Hawaii dahil lagi niyang sinasabi sa akin na dahil kahit wala pa silang green card, gusto niya pa rin makapag-travel all over dito sa States. Tapos sabi nga niya sa akin, ngayong year na to kasi nga alam niya last year na first time namin nagbakasyon sa Arizona for 4 days din sa aking mga lola at kamag-anak ko. Doon kami namasyal last year. Yun talaga yung napaghanda at napag-ipunan namin. And this year naman, tinaon namin birthday ng husband ko. So, nag-Alaska naman kami. So, sabi ko sa kanya, this year sana naman yung bakasyon mo. Kasi nung umuwi ako sa Pilipinas last year, siya naman ay nagbakasyon sa New York. So, kaya nagkita rin kami agad nagkaroon kami ng lunch kasi may dala rin siyang pasalubong galing New York. At kanina nga ay, nung nakita niya sa aking working area, yung pinasalubong niya sa akin, tuwang-tuwa siya kasi na-appreciate niya yung small things na regalo niya sa akin ay dinidisplay ko talaga, na pinapahalagahan ko daw. Talagang real friend daw niya ako dito sa Amerika. Alam mo, nakakatawa kasi si Yula, very simple lang talaga yan. Talagang di yan maarte sa damit, di yan mahilig mag-shopping. Siya yung naging kaibigan ko dito sa Amerika. Total naman, wala naman ako masyadong kaibigan sa Amerika. Parang 4 lang o 3 lang sila dito sa California, dito sa Anaheim. Talagang siya, very simple. Kahit magdamit, hindi siya mahilig mag-shopping. Talagang pag nireregaluhan ko nga siya ng damit pag Pasko, ayaw na ayaw niya. Kasi sabi niya, don't wasting money. Sabi ko, okay lang yun kasi sale naman yan. Sabi ko sa kanya. Kasi alam niya naman na kahit mahilig akong mamili, alam niya nagiging negosyo ko to, pasabay ko to. And sabi ko sa kanya, ako din medyo kuripot sa ibang bagay. Lalo na ngayon, sabi ko sa kanya, na nung umuwi ako ng Pinas, dinala ko lahat ng mga damit ko. Kaya minsan andalang ko magulit kasi ang dami kong dinalang damit na galing sa Pilipinas na hindi ko na ginagamit. Dito ko siya ginagamit sa Amerika. Kaya sabi ko nga, tamad na rin akong bumili. Although nagpapasabay ako, nakakapunta ka lagi sa mga shopping. Pero minsan kasi pag alam mong marami ka na, at nalalabhan naman, bakit hindi mo i-mix and match? Ayan. So, natutuwa ako kasi nagpa-dinner nga siya sa akin kanina. Sinabi niya kung saan mo gusto kumain. So, sabi ko sa kanya, yung nearest na lang in between sa ating bahay kasi nakakatakot din na masyadong maglayo pa kami. Tapos, takot din siya masyadong mag-drive, lalo na sa freeway. Ayaw na ayaw niya mag-drive sa freeway. So, ang ginawa talaga namin, kami nagpakahirap na dalawa, pinark na lang namin yung sasakyan sa medyo malayo at naglakad na lang kami. Parang na lang namin yung sarili namin, sinaya na lang namin na exercise na lang yung nangyari kasi kailangan mo rin once in a while ang maglakad. At nakakatuwa naman kasi dahil yung paglalakad namin marami kami na-update, na pagkwentuhan. As a special mom talaga, nag-request siya na mag-vlog. Sabi niya mag-vlog tayo kasi nga nag-aaral talaga siya. Almost 1 year na siyang nag-aaral ngayon mag-English. Kasi si Yula ay coming from Russian. So, nahirapan siya. Almost 7 years na siya dito sa Amerika. Kaya sabi niya, hindi rin siya makalipat ng ibang trabaho kahit pinipilit ko siya mag-apply, tulungan, or something. So, ayaw niya kasi nga yung speak of English niya, hindi pa daw okay. Pero ngayon natutuwa ako kasi nakakabuo na siya ng sentence talaga. Hindi naman ako perfect or galing mag-English, pero sabi ko, pinipilit ko yung sarili ko na makipag-communicate kasi yun talaga yung top priority na second language talaga ay English. So, dito naman, wala namang nagko-correct sa'yo, wala namang nambubuli, wala namang tumatawa sa'yo, whatever kung anong sinasabi mo. As long as you have good communications at nagkakaintindihan kayo, I will be fine. So, napakaganda naman dito sa Amerika kasi yung respect, nandun naman eh. So, hindi naman sila tatawa sa'yo, lalo na kung nagkakaintindihan kayo at kung nasa trabaho naman kayo ay very alert kayo, very open mind kayo, and saka yung isa pa yung talagang naiintindihan yung mga rules and regulations at mga control ng trabaho ninyo, wala namang ganun-ganunan na iko-correct ka pa or kahit mag-English ka, iko-correct ka. Wala, hindi ka mapapahiya dito. Talagang yun yung isang respectful talaga dito sa Amerika na hindi uso yung ganun. Sorry to tell you, walang corrections dito as long as nagagawa mo yung trabahong maayos, wala kang nilalabag, and everything will be fine. Ay, gaganda yung flow ng araw mo sa pagtatrabaho. Kaya,
Natutuwa nga kami ni Yula kasi sabi niya kahit na bakwet siya mag-English, talagang nag-aral siya kasi mas gusto niyang lumipat very soon ng work. Hindi siya makalipat ng ibang work kasi hinihintay pa niya yung green card niya. So, for almost 7 years na dito sa Amerika, pinipray niya talaga na sana mag-grant na makuha niya yung green card niya para makapag-transfer siya or makalabas din siya ng bansa. Kasi wish nga din niya na makapag-travel naman sa Asia. Kasi dito sa Amerika, parang ang dami niya napuntahan, ang dami niya na na-experience. Kaya nga sabi niya, pag okay na yung green card ko, samahan mo ako sa Singapore, sa Hong Kong, ganyan, para may kasama ako magbakasyon. Sabi ko, why not? Ipag-pray natin yan at pag-ipunan dahil lahat naman ay freeing mangarap. So, gawin natin yan. So, thank you so much, Yula, for the day and for the dinner. Actually, binilhan niya ako sa Hawaii ng pasalubong. Very simple but sobrang na-appreciate ko dahil talagang every labas o travel ni Yula, hindi nga ako nakakalimutang senda ng pictures, kwentuhan, hikayating mag-ipon at makapunta doon. Kasi sabi niya sa akin, even though nagtatrabaho tayo, kailangan meron din tayong perfect time to rest and perfect time to charge ourselves na hindi naman natin kailangang maggastos or magluho sa mga pupuntahan natin. So even though for me, I'm so happy na makarating din sa Hawaii, hopefully, pero wala pa sa listed namin at hindi pa priority. But this time kasi parang we planning talaga na magbakasyon at pag-ipunan, kaya talaga nagtatrabaho kami ng maayos na this end of this year, may mga lakad din kaming pupuntahan. Kaya tipid-tipid muna at ipon-ipon para magawa din yung enjoyment, diba? So, open na natin ang gift ni Yula. Thank you so much. Binigyan niya ako ng Hawaii na chocolate. Ayan. Thank you so much. Ang tagal na daw nito sa ref. Kaya sabi niya, kailangan ko nang dalhin sa'yo para makain mo at ma-enjoy mo na. Thank you so much. I think first akong nakatikim ng Hawaii chocolate ay dun sa office mate ni Bingo na nagpunta rin sa Hawaii at nasalubungan din kami ng chocolate. Parang si Rio. Ayan. Thank you so much. At binigyan na naman niya ako ng magnet. Ayan. Hawaii. Ayan. So, ilalagay ko na naman to sa collections namin. Sabi nga niya, bakit hindi ka maglagay sa ref? Sabi ko, ayoko na medyo makalat. Kaya sabi ko, meron akong proper place na kapag sino nagregalo sa akin ng mga magnet, may lalagyan ako para mas organized at malinis siyang tingnan. So, thank you so much, Yula, sa gift mo. Appreciate ko. Hindi na nga na-open yung gift ko sa kanya kanina kasi nagmamadali na kami. And, buksan ko lang to. Balikan ko kayo, guys. Binalikan ko kayo kasi nagbukas ako ng electric fan. Ang init! Ngayong week na to medyo mainit. Kaya naman naka-blouse lang ako sa pagpasok ko. Yun lang naman yung chika. Nagita talaga ako kasi lunch break ako may message ni Yula na sabi niya, pagkalabas ng work, mag-dinner tayo, sabi niya. Tapos sabi ko, okay, sige. And then, masaya naman. And yung pag-vlog naman namin, na-enjoy niya. Mga clip-clip lang din ng ilang pictures ilalagay ko talaga. Kaya, nakakatuwa. Mahirap din talaga makipagkaibigan sa ibang lahi, lalo na you never know kung anong history ng life niya. Pero for me, for almost magto 2 years na rin kami magkaibigan ni Yula, I think very safe naman ako sa kanya. Wala kami naging problema, away. At kung may mga pangit kami nakikita sa isa't isa, maganda si Yula's very frank, pinagsasabihan kanya, binibigyan kanya ng advice. And sabi nga niya, tao lang tayo, wala namang perfect. Lahat nagkakamali, lahat may mga pagsubok, pero lahat yun ay nalalampasan. So, nakakatuwa kasi yung topic namin kanina is about life, about the marriage. Kasi nga, next week or next month, 28 years na silang kasal nilang mag-asawa. Kasi sabi ko nga, magpapakasal ako. Very sad siya kasi hindi siya makakauwi ng Pinas kasi wala pa nga siyang green card. Pero sabi niya, anong gusto mong regalo sa kasal mo? Ayan. So, very sweet si Yula. At natutuwa ako kasi kahit andalang namin mag-text, mag-message, pero pag nagkumustahan kami, parang ang tagal namin dami naming kwento. Yun nga yung sinasabi na hindi naman lagi tayong kailangan makipag-connect sa mga kaibigan natin na kumustahin sila. Even though kahit sa isang buwan, isang message, isang tawag, pangungumusta. Pero pag nag-usap kayo, totoo kayo sa isa't isa. Hindi ko masasabi na malalim na yung friendship namin ni Yula kasi nag-uumpisa pa lang yung friendship namin. Lalo na magkaiba kami ng nationality. But
very blessed ko sa kanya kasi hindi siya plastic na tao, wala kami pinag-aawayan, wala kami inggitan, wala kami pagkukumpara sa isa't isa. Sobrang saya siya sa mga achievement na nakukuha ko, lalo na sa store ko sa tindahan na naka 10 months. Thank you so much, Yula. Ako naman ay very proud ako as a mom sa kanya. At saka, pinipray ko na matupad yung wish niya na makabili na siya ng bahay dito sa Amerika. At binibless din niya nga na sabi niya, 2 years ka pa naman dito sa Amerika, nakita ko yung mga priorities gusto mong gawin at natutuwa nga siya sa akin kasi talagang natupad ko utay-utay yung gusto ko lalo na sa mga small business ko. Sabi ko, oh Yula, talagang top priority ko magkaroon ng space and God is good sa talent kong ito ay talagang nabiyayaan din naman ako ng blessing na matupad yung achievement ko ng ganon. Na magkaroon ng tindahan sa Amerika talaga. So sabi nga, utay-utay lang yan. Hindi mo naman kailangang i-rush or hindi mo kailangang i-compare yung sarili mo sa iba na porket may ganito na sila, gagaya ka. Sabi ko hindi kasi kami mag-asawa talaga ay napag-uusapan lahat yun. Hindi namin nirarush ang mga bawat ganon. Kami natutuwa at happy sa mga kaibigan or mga kamag-anak naming may mga special blessing din kasi magkakaiba naman talaga. Sabi nga, hindi natin kailangan ikumpara ang sarili natin sa iba kasi ang Diyos ay may plano sa atin na much better, diba? So, hintayin natin yung right time. Huwag tayong sugod ng sugod, tas mamaya magkamali tayo, magsisi pa tayo, diba? Napag-uusapan nga, napagpaplanuhan, napag-iipunan, talagang iba't iba ng enjoyment life, diba? Hindi natin kailangan na, huy, si Maria may ganito, dapat may ganito rin ako. Hindi. And maganda kasi doon, hindi ganun yung asawa ko at hindi rin ako ganun. So, walang natitrigger sa amin ng mga ganung bagay. So, yun lang. Tapos, more advice din bilang mommy kasi pareho kaming mommy ni Yula. Pero sabi nga yan, hindi kita more than mabigyan ng advice kasi babae yung sa'yo, lalaki yung sa akin. But binigyan pa rin niya ako ng advice pag nandito na si Tambi na sa Amerika, kung paano ko i-handle, lalo na magka-college na si Tambi. Sabi nga may iba na ugali nun, iba na yung ganito. But sabi nga ay kahit paano nakita ko you have good communications to Tambi na kaya napalaki mo siya ng maayos at guidance ng mommy at daddy mo. At ang good din nun ay may video call and text na ngayon na all the time nati-text natin sila. So, sabi ko, parang feeling ko hindi rin ako ganun ka best mom kasi yung physical wala ako. Pero sabi niya, wag mong sisihin yung sarili mo kasi maiintindihan niya dahil hindi niya rin matutupad ang mga pangarap niya kung hindi kayo mag-work. So, sabi ko, oo nga So, sabi niya, iba't iba na ang isip ng bata ngayon, mas naiintindihan na nila yon, mas nasusuportahan na nila. At ang maganda naman kasi nito, even though syempre hindi rin naman perfect yung anak ko, may mga pinagdadaanan siya na gusto niya na may kausap, but we try our best to have good communications para ma-relieve lahat ng mga questions niya or panghihina niya sa katawan, ay binibigay ko yung full support ko sa kanya. So sabi niya, very good din naman. Ayan. So, sabi ko nga excited ako na kung i-grant this September na maayos na talaga yung paper si Tambi, ay makapunta siya sa Amerika. Even though hindi man siya makapag-college dito dahil gusto niya sa Pilipinas, but andun pa rin supportive namin sa kanya at prayers namin na matupad lahat yung wish niya. Yun ang magagawa namin trabahuhin niya yung part niya at tatrabahuhin namin yung part namin para mabigyan namin siya ng magandang kinabukasan. Ayan. So, lahat na may very smooth, wala namang perfect life. Every time na nagbablog ako, sinasabi ko to kasi syempre, sino bang magkakaroon ng perfect life na walang problema at pagsubok? Paano ka magiging matibay or paano mo matetest yung sarili mo kung ano yung flow ng buhay ninyo. Kaya ako, I'm very happy sa every time na may pagsubok kami, may pagkirot or something, ay pinipray ko talaga. Ako kasi nung bata pa ako, I always ask questions kay Papa God na, bakit may pagsubok kong ganito? Bakit may pagsubok? Ngayong nag-mature na ako, merong kirot, may iyak, but lagi kong sinasabi na, alam ko may reason ka kung bakit gagawin mo to. And alam kong nagiging strong ako dito, kaya mas alam ko sa prayers ko, mas magagay mo ko. And totoo nga yun. Hindi ko palang pinipray, nasasagot ko na agad yung gusto kong tinatanong ko sa kanya. Ayan. So, I'm happy. Happy birthday, Yula. Wish you all the best and good health with your son, sa asawa mo. And sana dumating na yung time na magkaroon ka na ng green card. You got your green card already. And kahit tinatagalog ko naman, naintindihan na daw naman niya.
So, yun lang. Sana mag-long last yung friendship natin. Kahit naman nung nagbakasyon ako sa Pinas, alam mo, talagang good friend si Yula. Kasi nagbi-video call kami nga. Binati rin niya ako ng Merry Christmas, Happy New Year. Hindi yan nakakalimot. Even though magkaiba kami ng mundong ginagalawan dito sa Amerika, pareho kaming busy, pareho kami may priority. But totoo nga yan, if you have a good friend talaga from your bottom of your heart, hindi ka talaga nakakalimutan. Hindi ka man natetext o natatawagan araw-araw. Pero yung full support and prayers and happiness na gusto niyang mangyari sa'yo, nandyan lang siya, nakaback up lang. I think yun ang mga totoong kaibigan. Blinag ko rin to kasi para din malaman ng lahat na napakahirap sa panahon na to magkaroon ng totoong kaibigan. But for me, kahit ko konti lang yung mga kaibigan ko, this time in my age of 43, I think I no need more friends na payabangan, inggitan, kumperan, awayan, chismisan, negative side. Parang ayoko na ng ganun. At mas gusto ko na yung peace. At kasi yung peace, hindi niya nabibili basta-basta. Ang hirap niyang hanapin. But for me, ngayon na nasa Amerika na ako, I lesser everything. I focus with myself, sa asawa ko, sa anak ko, sa magulang ko, at mga kaibigan kong totoo, sa mga suki kong nagsusuporta sa akin, sa mga kamag-anak ko talagang nandyan din to full support. I'm happy talaga. So, wala na akong mawi-wish. Mas napapagtibay ako ng panahon sa araw-araw, at ako na may kontento sa meron ako. You'll always dapat iniisipin na kontento tayo at masaya tayo kung ano na ang meron natin. Kung tayo naman ay mangarap, libre naman ang mangarap, wala namang masama doon. Hindi naman din kayabangan ang dating doon kung tayo mangangarap, lalo na if we work hard, pinagtatrabahuhan natin yun, pinagdadasal, pinag-iipunan, at kung talagang ito sa atin ay ibibigay talaga sa atin. So, doon ako naniniwala talaga. Pero kung alam naman natin, pinagtrabahuhan na natin, nafe-feel tayo, ay for sure, at pinagdadasal natin, hindi maibigay sa atin. May reason yon kung bakit hindi yung ibinibigay sa atin. Ayan. So, yun lang. Nag-enjoy naman ako. Although, ang sakit nga ng ulo kasi ang init. Parang bigla na namang uminit sa maghapong to. Pero, talagang kakaiba. Kakaiba yung happiness ng friendship talaga namin. Na kahit na iba yung lingwahe namin, pero pag nagtawanan kami, nagkumustahan, nagkwentuhan, yung mga tao namin kilala, na nagkwentuhan kami, ang saya. Kasi yung friendship namin ni Yula, walang mga inggitan, walang kumperahan. Masaya kami sa buhay-buhay namin. Pangungumusta sa aming mga pamilya, sa aming asawa at anak. And for sharing for some secrets and kilig, ay talaga namang masayang-masaya din naman ako. Kaya ako din isa tong shinare kasi nga, alam mo talaga sa panahon ito, uulit-ulitin ko na ang hirap makahanap ng tunay na kaibigan or mga magstay sa buhay natin. Hindi naman namin sinasabing perfect din yung friendship namin ni Yula na hindi kami magkakaiwalay. Syempre, mali mo, uwi siya ng ibang bansa niya or sa ibang bansa. Pero sabi nga, ang magiging trusted nito ay still magkaibigan pa rin tayo. At sabi nga niya sa akin, whatever what happened, nandito ako para sa inyo, and kung anong kaya kong gawin, itutulong ko sa'yo. So, ang sarap sa pakiramdam na kahit ibang lahi siya, magsalita siya ng ganon, hindi pa rin naman niya ako kilalang lubos, kinikilala pa lang niya ako pero yung presence of being a good friend niya, nandun agad. Kasi makikita mo sa kilo, sa salita, kung hindi siya perfect na kaibigan sa'yo, pero wala nga perfect. Pero sabi nga, laging may perfect and the best kasi pinagtatrabahuhan yan, ini-effortan yan. So, itong pagkakaibigan nating magto 2 years na, ay for sure nakilala na rin natin kahit 50% ng isa't isa. Totoo nga yun. So, nag-adjust na sa akin, nag-adjust din ako sa kanya kasi magkaiba nga kami. So, siya talaga yung very simple na tao sa pananamit niya, sa pamumuhay niya, bilang ina niya, bilang tao. And, ang nakakatuwa nito, ang isa pa namin pinagkasundan, pareho kaming isang anak. And ang sad to say lang, patay na yung mommy at daddy niya, kaya ang parang nagiging guidance niya ngayon, yung mother-in-law niya and yung father-in-law niya. So, marami kaming similar na ugali din at similar na personality dahil iisa kaming anak. Kung paano kami mag-pattern, magmahal sa mga taong nasa paligid namin, ay nagiging similar, kaya kami natutuwa. At kahit hindi kami madalas magkita at mag-usap at magtawagan, pero alam naman namin yung present namin na isang text at isang tawag ay totoo kami. Even though nasusubaybayan daw niya ako sa Facebook, natutuwa siya. At pag may nakita siyang hindi kagandahan, tinitext agad niya ako, ikinokorek niya ako. Kasi sabi ko nga, ganun ang kaibigan, nasasabi ang totoo. Kaysa sa
nakatilikod ka, sakalang maraming sinasabi. For me, hindi yung totoong kaibigan, diba? So, nakakatuwa siya. Kaya, thank you so much, Yula, for your pasalubong. Alam ko, binuksan na rin daw yung pasalubong niya. Pasalubong ko sa kanya, naging happy naman siya. At sabi nga niya, pag-iipunan niya na makapunta ng Alaska, kasi sinabi ko nga, ang ganda sa Alaska. At sabi ko nga sa kanya, in God's time, kung talagang pagpalain, di ba, sabi ko nga sa kanya, mas prepare ko din magstay sa Alaska. Next vlog niyan, ayan. Napag-uusapan niya na pagpaplanuhan yan. I'm so excited. Alam mo naman, in my age, kapag tumatanda ka naman, gusto mo yung tahimik na buhay, tahimik na place, na may pagkakakitaan naman, na masusuportahan mo ang pamilya mo, ay why not, diba? Hindi naman natin kailangan maghabol sa mga iba, kasi magkakaiba nga tayo ng buhay. Ayan. Yan lang naman. Yan lang naman yung day na ano. Kaya binag ko. Kasi sabi niya, i-vlog mo ko, i-vlog mo ko. Naman si Tanga, vlog-vlog din ano. Tapos, ang nakakatawa pa nito, pareho kaming scared na what we call this, tumawid talaga. Kasi ako dito sa Amerika, takot na takot akong tumawid ng kalye. Pero nai-enjoy ko kasi sabi nga, naliles yung fear mo, nahaharap mo yung fear mo, at nagiging malakas ka. Kasi mas marami ka nga di-discover. Sabi ko nga sa inyo, ibang-iba ang buhay dito sa Amerika. Pero nakakatuwa kasi wala dito yung iko-correct ka, pagtatawanan ka, kahit sa trabaho. Dito, for me, for almost 2 years, mahilig ang mga manager na mag-appreciate, lalo na sa Pilipino, kasi alam nilang masipag tayo. Although may mga ugali tayo, syempre hindi naman tayo perfect, napapagod din tayo, may mga mood swing din tayo, pero okay. At saka yung boss ko naman, they never correct me for anything sa pagkasalita mo, pagsusulat mo. Wala yung ganun dito. Basta as long as kaya mo magtrabaho ng maayos, sumusunod ka sa kontrata, sa mga rules, ay mamahalin ka ng boss mo at kasama mo sa trabaho. Especially kasi ang Pilipino, magaling makisama, makibagay, pinag-aaralan mo lahat, kaya walang nagiging problema. But sabi ko nga, depende yon sa tao. Hindi naman lahat pare-pareho ng ugali. It is for me, it's my opinion. Kasi sa lahat naman ng pinagtrabahuan ko, never ako napatawag ng boss ko. At never din naman na nagka-problema ako sa boss ko o sa kasamahan ko. So ako nga lang din yung talagang maalup or hindi sumasama sa mga kasama ko sa trabaho kapag may mga birthday, pag mga gustong lalabas, magi-invite. Kasi nga, I put limitations. Even though nagkikwento rin ako para may alam sila sa akin, kahit na sa mga personal Instagram ko or Facebook ko, I limit na mag-join sila para sa ganun. Wala rin silang alam sa akin. Para nandun yung respeto sa isa't isa. Para cool lang pag napakong trabaho, very silent lang. Kung ano lang yung alam nila at may kwento ko, di yun lang. Wala silang machichismis sa akin. Parang lalabas at papasok ko ng trabaho ng tahimik. Ganon din naman ako sa kanila. I never ask them anything as long as magkwentuhan sila sa pantry or nabigla sila kasi may business pala ako. So, nakakatuwa kasi pupunta sila ng shop ko, may binila sila, makisend sila ng pictures na, Denise, punta kami sa shop mo, ang ganda, maayos, we're so proud of you sa achievement na meron mo sa Amerika. Nakakatuwa kasi kahit simple things lang, na-appreciate ka ng ganon. So, mas dumadagdag yung respeto nila sa'yo pag nasa sa loob ng trabaho, diba? So, good things din yon na sometimes you have secret of your life. Hindi ka 7-Eleven para iburgar mo lahat anong meron ka. Even though you share with your friends, family, mga trusted na tao, okay lang yon. But sometimes dun sa mga typical na taong hindi mo naman kilala, you have put boundaries para sa ganon, very silent lang yung buhay mo at wala kang issue, wala kang problema. So you got a peace of mind. So for me kasi, this sa Amerika, nabili ko po sa peace of mind. Sabi ko nga sa inyo, masayang masaya ako. Very comfortable ako and blessed ako sa meron ako at iba talaga. Iba yung kahit mag-isa lang ako, paglalabas sa trabaho, kanya-kanya sila, punta sila sa ganito. But for me, pag nag-coffee ako, nag-chill ako, or napunta ako sa tindahan ko, or uwi ako sa bahay para maglinis, or asikasuhin ng aking asawa, tawagan agad ng anak ko, or magulang ko, happy na ako. At yung mga ibang close friends ko na nakaka-chika ko everyday, I'm so happy. So, minsan kasi, dumarating talaga yung, sabi nga ni Yula at age of 50, dumarating na yung kontento sa meron ka. Hindi ka na naghahanap ng more than. Mas gusto mo na yung katahimikan at peace. Kung anong meron ka ay magiging happy ka. Paghahandaan mo na lang talaga yung future ninyo ahead sa inyong pagtanda. And totoo yan. So, sabi ko nga at age of 40, sabi ko talagang kahit nakakapag-travel kami, nakakabili kami,
focus kami sa mga near future namin. Pero we always prepare our future. Kasi mahirap yung late mo na gawin. Para sa ganun naman, pagdating mo ng tamang age, chill ka na. Hindi mo naman kailangan sobrang makipagsabayan or madami-dami kang pera, maganda ang bahay mo, ganito. No. Kanya-kanya. Depende sa tao. Kasi kami mag-asawa ay gusto lang namin ng simple, tahimik, malusog. At kung may mga problema, ibigyan ng solusyon kung makakaya, diba? So, ganun-ganun lang yung flow ng life. Ayan. So, at age of 50 ni Yula, I'm so proud and happy kasi talagang marami din siya pinagdaan ito sa Amerika, pero very strong siya. Pinagdadasal niya ang lahat. At behalf sa kanyang husband, nagiging matibay sila. At ngayon, very happy silang dalawa. Ayan. So, yun lang naman. Wala naman akong ibang masishika pa sa friendship day namin. Shinare ko lang to kasi para maging inspirasyon din sa ibang tao na alam mo yun, pag may mga ibang lahi kang friends, ay may mga tumatagal, meron dong hindi. Meron naman na after a few months, hindi na kayo okay. It depends, sabi ko nga, it depends. But for me, I'm so lucky kasi syempre kasama rin si Yula sa prayers ko now and then. Kaya siguro nagtagal din at maging maganda yung relationship namin bilang magkaibigan. Yan lang naman po ang masichika ko. Ako'y magpapahinga na kasi tomorrow back to work. But tomorrow is Thursday. And sooner it's my birthday. Very simple lang naman yung wish ko sa birthday. Ang makasimba. At syempre sana ay maging day off namin mag-asawa to spend the whole day. Wala na akong ibang wish. Basta may mga iba akong wish na gustong matupad. At sana'y matupad yun, di ba? And yun lang naman yung gusto kong probably na mangyari sa birthday ko. Kapag tumatanda ka na, wala nang more than kang i-wish, kundi yung kalusugan is top priority talaga at para sa pamilya mo at sa patuloy na magandang trabaho para mas makaipon in the near future, magawa yung mga priorities nyo, you have a simple life and malusog ka. I'm very happy for that na talaga. Ayan, yan lang naman po. Ako'y magpapahinga na because my husband's still in the office right now kasi overtime sila. Nakakamiss nga, but alam mo talaga ito sa Amerika, trabaho. But, you know, you have long patience and may mga purpose naman kung bakit kailangan talaga kayong magtrabaho in time. But, hindi talaga namin din nakakalimutan every weekend ang magpahinga. Very special yan. At to have a bonding sa isa't isa. Even though you're busy, kailangan mo pa rin na have good communications and time sa asawa, sa anak at pamilya ninyo. Importante yan. Huwag kang kakalimutan kasi the best talaga ang magkaroon ng komunikasyon sa isa't isa. Kumustahin mo, may problema ba, para hindi lumalaki or something. But for us naman, I'm thankful because I have a smooth life naman. Ayan. So, dito ko natatapusin ang vlog ko. And soon, gusto ko pong itour kayo sa aking, hindi ko alam kung paano ko ito ginawang vanity. Alam mo naman ako, hindi ako mahilig mag-makeup. Wala akong collective of makeup. May mga pampaayos ako. Alam naman, very comfortable lang kung anong meron ako. Happy na ako dun. So, sabi ko, kaysa bumili ako, sige na nga, magagawa ako ng vanity. And kinukonsult ko to sa BFF ko na si Joanne, si Cici Joanne, kasi ang ganda ng vanity niya sa Alaska. Kasi nga, may talagang beauty vlogger siya, nagme-makeup talaga siya. For me kasi hindi. So for me, sabi ko, sige magawa na rin ako. Total parating naman si Tambilina, dalaga na siya para mag-ayos-ayos din siya. And dahil sa boss ko, si Ma'am Marian, ay niregaluhan kasi ako. Si Ma'am Maria pala, sorry, ng chair na pink. So sabi ko, paano ko ito paggagamitan? Sabi niya, no, mag-vanity ka. Sabi ko, okay, kasi sa working area ko, ay mag-change ako ng chair na pink. Sabi ko, hindi naman to pwede kapag vanity tuloy ako. So, minix and match ko yan. Ikikwento ko yan sa inyo very soon kung bakit talaga ako nag-start at hindi ako nagpakagastos dyan kasi talagang nagtipid ako dyan dahil hindi ko naman yung priority. But I'm so thankful for my help of my husband. Sinuportahan niya ako. Sabi niya, sige mag-vanity na. Total naman, nag-blower ka, nagagaganyan ka, at pag nagkisimba naman tayo, gusto mo maging presentable ka. Lahat to, regalo to niya. Regalo niya yun sa akin, ng aking husband. Kaya, pero cheaper naman, di naman ganun mamahal. Di naman kailangan pag may gusto kang vanity, lahat mamahalin. Di naman. So, share ko yan sa next vlogs ko. But anyway, good night everybody! Thank you for watching our vlog and sooner sana makapag-edit na rin ako ng vlog namin from Alaska. Sana itong friendship vlog ko may natutunan kayo how to handle a different kinds of persons or pagkakaibigan sa bawat ibang lahi. I've been naman for almost 18 years to 17 years outside in our country. From Dubai to Thailand to America. Ang dami ko na nakalumulang tao.
maging Pilipino, ibang lahi. But sabi nga, pipili ka ng tamang para sa'yo. Pipili ka ng tamang magiging happy ka. Kasi si peace of mind, ang hirap hanapin yan. But thankful naman ako kasi kahit si Vanessa at si Yula lang ng ibang lahi din kaibigan ko. Although yung mga kasama ko sa trabaho, napapamahal na rin ako sa kanila, concerned din ako sa kanila, but hindi typical like Yula and Vanessa na talagang sasabihin kong kaibigan ko talaga sa Amerika na nandyan sila para sa akin at andito rin ako para sa kanila. So, siguro, more years to come pa, parang we getting along, and okay naman din yung family ni Yula, yung asawa niya, na-meet ko na rin, okay naman sila, mababait talaga sila, very simple lang yung buhay nila, kaya for me, magaan ang lahat, walang problema, and typical na namumuhay lang din sila, at dayo dito sa Amerika, kaya ang sarap sa pakiramdam. Ayan. Sana soon, ay, baka bisita din sila dito sa bahay kasi medyo busy na yung asawa niya at yung asawa niya mas gusto rin sa loob ng bahay. Ayan, so ang dami ko nang sinabi, no? Ito lang vlog na to ay pasilip sa birthday na aking friend na si Yula. Sorry, Vanessa, na-miss ka namin. Next time, babawi kami. I-message nga namin siya kasi baka magtampo siya. But anyway, we have a lot of next time, even though we're not busy. Kasi si Vanessa, very two job yan eh. May Disneyland yan at saka may Dollar Tree. Kaya masyadong masipag yung bata niya. At age niya ay talagang so proud kasi talagang sobrang tulong din niya with their family. So, Vanessa naman is a Mexican friend, but yung family din nila at siya ay very good, very Christian sila, talagang madasa rin naman yan. Always Tuesday, they go to church para mag-Bible study. So, magkaiba sila ni Yula at ni Vanessa at iba yung mga naidadagdag nilang kaalaman sa akin bilang magkakaibigan. So, soon, isi-share ko yan sa inyo. Bale nyo, mag-guest ko sila pareho para makapag-share sila ng life nila dito sa Amerika at paano yung takbo ng flow ng friendship namin kahit magkakaiba kami ng lahi. Ayan! Good night everybody! I hope you like our vlog. Sana manood po kayo ng vlog namin araw-araw at silipin na yung mga vlog. Ayan. Thank you so much for watching. Don't forget to like, to share, to subscribe, to comment, and to stay in my YouTube channel. Good night everybody and see you in my next vlog. Bye! Love you guys! Good night!